Music Museum. Eto na, may naglakas loob na ilagay naman po ako sa MOA Arena at na-challenge talaga kami. Na parang, di ba, parang wow, super big venue ng MOA Arena. Pero let's just believe, let's stay positive na maraming manunood, maraming gustong makapanood kung ano man yung talent na ibinigay sa akin. So, yun. So, napapressure lang ako sinabi sa magpupuno. Pero, sige po, let's think positive talaga na sana mapuno natin ang MOA. Kung hindi man natin ganong mapuno, let's just enjoy the night at magpasalamat tayo sa Diyos dahil, di ba, may mga taong nagtiwala sa'yo at nag-produce sila para mag-concert ka. So, follow up lang. Kasi nung last time, nag-launch ka rin ng album, di ba? Yes. Tapos, on your second album na ba? Or... Yes, second album, Maha in Love. Wow. Kung kailan naging single din. Pasok, di ba? Pero I'm still in love naman sa work, sa lahat, di ba? Sa friends, sa family, Okay, so, yun ba, yung for this coming years, yung ba magiging focus mo na ngayon? More on music, dance, and concert, less teleseries, less ano ba? Yung bang sa tingin mong mangyayari pa sa'yo in the future? Hindi naman po, sobrang love ko ang pag-arte talaga. Kaya nga, nung in-offer din talaga yung ang probinsyano, tsaka yung nag-pitching sa akin ng pelikula, yung may pelikula po ako with Anne and Paolo na gagawin din. Talagang tinanggap ko rin na kahit na sobrang grabe na po yung schedule, kung kaya naman i-adjust yung ganito, like, kunwari pa, after nitong concert, magko-concentrate na ako sa ang probinsyano, tapos sa pelikula naman, yun. Parang, siguro ang galing lang din ng timing ng lahat dahil, ayun nga, parang ito, puro, nagpre-prepare ako ngayon para sa concert and then after, ito, mag-focus naman ako sa ang probinsyano and dun sa pelikula. Yan. Tapos, next year naman, yun, world tour daw po ang yun. Rehearsals, and yung sa concert, ano na yung, may 50% ready nyo ba? May ilang percent ready? 80-90 ganyan. Okay, tomorrow ang umpisa ng rehearsal namin na lahat talaga ng dancers, pati props, lahat. Gusto kasi ni Mr. M, by Wednesday po tomorrow, diba? By Wednesday pa lang, hindi yung, di ba usually nagre-rehearse kami, nagre-rehearse parang a day before the concert, di ba? Ayaw niya, gusto niya Wednesday pa lang. Tapos isang magandang run-through, ganyan, para kung may hindi nga maganda. And tapos yesterday din, nag-piano rehearsals kami ni Mr. M and me, yung musical director ko na si Sir Bond. Parang pinakinggan namin lahat ng songs from opening until closing. Kung maganda ba yung takbo ng music. Kasi di ba, syempre, ayun naman namin lagi na parang ingay naman. O kaya, ano ba yan? Kasi may mga kanta rin naman po akong ballad. Magpapakasenior ako kahit papano po. So, yun. So, lahat ng kind na, genre ng music, maririnig namin from your record? Yes, opo. Na ano po sa akin, yung swak naman sa akin, yung mag-fit naman sa voice ko, hindi ko naman ipipilit yung ibang kanta na pang diva talaga kasi hindi naman po yun. May mga love songs, may mga ballad lang akong kakantahin na pang ano lang, pang parang dagdag kumpleto rekado sa concert, parang ganun, di ba? Parang hindi naman puro sayawan lang. Yun, tapos may konting thank you to Kakay Bautista kasi syempre may konting skit, di ba? So, yun. Iba-ibang, actually, lahat ng mga guests ko, iba-iba ang gagawin talaga. Iba-ibang genre yung ibibigay nila sa music. Parang kung ano yung personality ata. Yun din talaga yung mga gagawin nila. Kaya, ayun. Yung sa mga guests mo, si Kakay, sila River, sila ba personal mo talaga silang pinili? Ang ginawa kasi nung nag-meeting kami,
listahan. So, sinulat ko kung sino yung mga gusto kong guests. Tapos yun, ang syempre pinaka-ending, it's Mr. M, di ba? Call ni Mr. M and the producers. So, yun. Pero ang number 1 sa listahan ko is Piolo Pascual. Nakwento ko po ito nung press con ng Majesty na dapat kasi ang Majesty October 16. Pero since nga sa schedule po na hindi kaya, kailangan i-move ngayong November 13. Eh noong October 16, kung October 16 yung concert ko, wala po nun si Papa P dahil nagbabakasyon siya sa South Africa noon. Kaya nung tinanong ulit kung pwede na ba siya sa November 13, pumayag na. Sabi ko, okay, November 13. Siya talaga. Feeling ko nga siya yung may concert. Ako yung producer. Maraming naman po kaming supporters ni Coco na nag-expect din na, di ba, makasama ko siya sa special night ko, sa Majesty. So sana, nananawagan po ako sa Majesty. What motivates you? Ano yung motivation mo? Depends sa music. Ganun ako eh. Pag sobrang, kung ano yung, gusto ko lang kayong bigyan ng trivia. Di ba, pag nagre-rehearsal ka, may counting yan. 1, 2, 3, 4, di ba? May countings yan. Hindi ako doon. Sa music ako, sa beat ng music. Doon ako nakakapag-memorize ng steps. Hindi doon sa countings. Doon ako sa beat ng music, doon ako sa chorus part, alam ko na kung ano yung dancing, ganun. Depende sa beat ng music, ganun. So kung ano man yung music na ibigay sa akin, parang feeling ko parang umaarte din ako. Parang may character akong kailangan gampanan dun sa music na yun. May ganun po ako. So, yun, parang basta every time na sumasayaw ako, sobrang mapakinggan ko lang yung music, pag tumugtog na yun, parang wala, parang hindi na si Maha yung sasayaw doon, parang ibang tao. Parang ganun po yung laging nangyayari sa akin. So, yun. Currently sa buhay mo, if you try to choose a particular song, ano yung favorite song mo na gusto mong isayaw? Sa ngayon, tama na yung twerking. Siguro tanong mo ako, if you're happy and you know, something naman yung happy eh. Any particular Happy, it's so nice to be happy. Kasi masaya lang talaga. Okay, I'm just curious about your poster. Sinong designer ng costume or yung get-up mo? Tsaka anong particular theme ng concert? Ito. Diyos ko, halos lahat po kasi yan si Mr. M ang actually, ganito po yan. So, nung sinabing may concert ako, so sobrang excited ako. May kaibigan ako from Special Project. Si G3 San Diego and Ate Jessa. Si Ate Jessa. Ano naman yung apelido ni Ate Jessa. Ate Jessa. O basta ni Ate Jessa from kalimutan ko. Kasi lagi ko lang tawag kay Ate Jessa, baby. Yan, si Ate Jessa and G3 San Diego. So, kinausap ko sila hanggang sa parang nakapagbigay sila ng concept na, yung title ng concert mo, maganda kong Majesty. Tapos may chair ka. Tapos yung mismong ganyang post, yan na yan. Tapos hanggang sa, nung nag-meeting kami with Mr. M, yun, sinabi namin kung ano yung naisip nilang concept. And then, yun, nagustuhan ni Mr. M hanggang sa si Mr. M na yung nag-drawing ng chair na yan hanggang sa pinagawa niya. Yan. Yan ang concept, Majesty. Two more questions. Yes, hindi po kita pipigilan. Is there a particular song na you had difficulty of interpreting sa isang dance? Dito po sa concert? Not necessarily.
since you've been dancing, was there any particular song na nahirapan kang mag-interpret? Song. Siguro hindi po sa song. Aaminin ko naman po na yun nga, kahit na tinatawag ako nilang dance princess or queen of the dance floor, parang minsan, yun nga, para sa akin, hindi ko pa rin ma-accept. Dahil bakit? Dahil may mga dance na parang ang awkward pa rin tignan sa akin. Lalo na, aminin ko po, kunwari jazz. Parang feeling ko hindi ako ganun kagaling mag-jazz, pag jazz ang sayawan. Kasi iba-iba yung, di ba, may kakaibang form yan eh, may iba-iba. So parang, yun, pag jazz yung sayaw, medyo dun ako hindi komportable. Kaya tumatagal ako ng mga ilang oras na rehearsals. Tsaka talaga si Teacher Jercel, yung mga G-force talaga. Point your toes, kasi minsan naka-flex lang or yung gano'n. Di ba minsan kasi sana yan talaga eh. Tsaka iba pag nagda-dance class ka din talaga. Alam mo marami pa eh. Hindi naman po porket ang dami ko nang ginawa. Parang tama na yun, makontento na ako. Parang hindi eh. Etong Majesty na to, parang mas dun ko pa lang din nakikilala yung sarili ko na kaya ko ba talaga mag-perform sa isang ganitong kalaking venue? Parang, dapat ko bang pagkatiwalaan? Kasi, aaminin ko po parang, nagkaroon ako ng parang, kaya ko ba mag-MOA Arena? May mga tanong din ako kasi parang, parang hindi ko naman ko na-question po kung nasan na yung career ko ngayon, kung gaano ako ka-successful. Pero, parang, alam niyo po yun, parang, nasan bang level ako ngayon para mag-MOA Arena? Kasi hindi naman ako si Catherine Bernardo, hindi naman ako si Daniel Padilla, diba? Na sobrang grabe ang fans, diba? Ang dami nilang fan base. Ako kasi parang nasuswertehan ako dun po sa mga projects lang na binibigay sa akin. Diba? At nagkataon lang na may mga producers lang din talaga na nagtitake ng risk para mag-produce ng ganitong kalalaking concert. So, parang hindi lang din sa inyo ang kailangan meron pa akong i-prove, kundi sa akin din na kailangan ko rin patunayan na ito yung binigay sa akin. Kailangan kong ayusin yung performance ko. Kasi parang total performer ba talaga ako? O nag-feeling lang ba ako? O kaya ko ba talaga? May mga ganun po ako eh. Pero yun kasi yung maganda, parang huwag kang mag-doubt. Kasi may talent na binigay sa'yo yung Diyos. And kaya nandyan yung mga choreographers, kaya may teacher Anika, may voice coach ka. Para ituro sa'yo ang lahat. For singing, dancing, and performing. Saka yung mga current artists ngayon, sino yung mga favorite mo sa ngayon? Forever naman, Jennifer Lopez, Beyonce. Yan, forever yan. Britney Spears, Christina Aguilera, yung mga yan. Sila talaga, nung kabataan ko, yan ako. Britney Spears, Christina Aguilera. Matagal ko ng kwento to, yung nagsasayaw ko sa hagdanan ng tita ko. Kasi diba nakikitira lang kami ng bahay dati. So yung hagdanan ng tita ko, ginagamit ko yun. Yun yung kunwari stage ko. Tapos may tinidor ako, tsaka yung cassette tape. Ganon. Kunento ko na to, yung gusto ko rin ba to. Yung pag mag-aabang ka sa FM, tapos i-record mo yung kanta, tapos inis na inis kapag yung DJ nagsalita. So masisira yung performance ko sa hagdanan pag nagsalita na yung DJ. So, yan. Britney Spears, Christina Aguilera, Jennifer Lopez, Beyonce. Local, of course, Tito Gary, Sarah Geronimo, sobrang fan ako. Iba yung pagiging, iba siya, di ba? Diva na, tapos she can sing, she can dance, total performer talaga. Iba yung pagkahanga ko din sa kanya. Yun po. Sa mga current artist na yun? Current artist, Hollywood? Siguro, sa career na yun kay Taylor Swift, na ano ko sa kanya, paano niya i-manage
yung career niya. Pati, di ba siya din nag-produce sa music videos niya, yung mga concept din, minsan sa kanya. Parang na-amaze ako kung gaano siya ka-focused or gaano siya katutok din talaga dun sa career niya, sa mga albums niya. So, yun. Una pumunta, salamat po. Sobrang, ewan ko, salamat sa mga questions. Talagang nag-enjoy ako dahil talagang grabe yung mga tanong nyo na, alam yan, na-excite din ako i-share sa inyo kung ano ba talaga ang kabuuan at kakalabasan nitong Majesty. Kaya sana talaga on November 13, 2015, Friday yan, traffic, kaya agahan nyo pong umalis. So, yun, sana po makita ko kayo. And please, ako po mismo, hinihingi ko yung supporta nyo. Dahil alam po natin, iba ang social media ngayon, di ba? Hinihingi ko na sana tulungan nyo kami spread na on Friday yun, matutupad po ang isa sa pinakamalaking pangarap ko, ang mag-concert sa MOA Arena. At yun, pasabi din po na marami pang tickets. Ang mga wala pang tickets, bumili na po ng tickets. So yun, thank you, maraming salamat. Thank you so much for